Bukod sa pangungurakot, itong mga kandidatong branded ng COMELEC with bona fide intention to run for public office, ano po ba ang kanilang ginawa habang nakapwesto sa kanila pong posisyon? Meron po ba? May ginawa ba silang masasabi natin kapaki-pakinabang para sa buhay nating 99.9% itsapuerang Pilipino? Bulalas nga ni Gat Andres Bonifacio, wala na nga. Hey, good morning mga kapwa ko. Sa hanay ng 99.9% itsapuerang Pilipino. Ito rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juro, Dr. 6-2, Kitkilatis Lagari po lamang. Ano po? At yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. Araw po ngayon ng Lunes. Anong petsa na ba ngayon? Hanapin natin para Cuentas Claras. Ayaw nang gumalaw nito. Ito na gumalaw na siya. Para lang sigurado po tayo, no? 18 na po ngayon ng Nobyembre 2024. Next year po halalan na. Hey! Ayan. Okay, sarang mabuti yung ating pan. So, ang ating pong sigaw ng mga itsapuera, confront corruption, demand democracy. Isulong po natin ang KKK 2.0. Trial by jury equals katarungan. Pag may katarungan, siyempre, merong kapayapaan. At kapag may kapayapaan, merong kaunlaran. In exact order. Hindi po pwedeng balik-baliktad. Kasi may mga nagsasabi, teka muna, ayusin po muna natin ang ating lipunan bago tayo mag-usap patungkol sa pagpairang ng jury justice system. Hindi pala nila alam Yun ang una. Jury justice system po talaga. Sapagkat kung walang jury justice system, paano tayo magkaroon ng katarungan? At syempre pa, kung walang katarungan, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? At syempre pa, pag may kapayapaan, makakamtan natin ang biyaya ng demokrasya. Kaunlaran para sa tanan, hindi lamang para sa ilang mga kawatan. Ariglado? Sige. Now, tuloy na po natin ang diskusyon, no ha? para lang mas malinaw po ang ating pinaghuhugutan, no ha? Alam niyo po, kung nakikita ko lang natin na nakakawaw naman pala itong mga COMELEC branded with bona fide intention to run for public office. Abay, hayahay na po ngayon ang ating buhay. Wala nang milyong-milyong mga OFW. Wala na yun. Hindi na kailangan mag-ibang bansa ang ating mga kababayan, kung saan nakalagay ang kanilang
kabilang paa, isang paa. Sa balag ng alanganin, pag minalas-malas, sa hukay. Pag medyo sinuwerte ng konti, ospital. Pero siyempre, pabayaan yung mga bata, napapariwara. Yung love life po nila mag-asawa, nalalagay din sa balag ng alanganin. Kasi, hindi po pwedeng maibsan ang init ng katuwang lupa sa pamagitan ng messenger line. Hindi po pwede. Although maswerte po itong mga OFW natin ngayon. Kami nung araw, ang tawag sa amin ay OCW, Overseas Contract Worker. Naging OFW na ngayon. What's in the name? Call a rose by any other name, it still smells as sweet. Sabi nga ng isang pamusong manunulat. Anyway, so malinaw po, hindi po tayo hayahayang buhay. Kumbaga yan yung panaginip ng demokrasya. Makatarungan at ligtas na buhay. Diba? Makatarungan, masaya tayo. Ang pagiging masaya ng mga mamayan at ang kanilang kaligtasan ang siyang sukatan ng demokrasya. At iyan ay mangyayari po lamang kung meron tayong hukumang patas. At ang hukumang patas, alinsunod sa demokratikong proseso, ay mga mamayan ang juror na didesisyon kung ang akusado sa kasong korupsyon, land grabbing, human rights violations, drug trading, at iba pang mga cancer sa ating lipunan ay guilty o innocente. That's democracy. People power is what democracy is all about. The right of the people to a trial by jury is the epitome of democracy. Yun po ang pundasyon ng demokratikong bansa, Republika ng Amerika, Republika na nagkakaisang nasyon sa Amerika. Yun po pundasyon. Yun din po, esensya. At yun po ang puso ng demokrasya. Ito sa ating huwad na demokrasya meron tayo. Ginawang huwad ng framers ng 1935 at 1987 Constitution. Hayaan na po natin yung 1973. Alam naman natin na hindi yun masyadong pandemokrasya. Pero, respetado ng panahon ni Apo Marcos ang demokrasya. Mas respetado niya kaysa panahon ngayon. Pambihira na panahon ni Gloria at ni Digonggong. Ay nako. Tingin ko lang But anyway, okay. So, dahil hindi nga nakakawaw, itong mga pinagagawa ng politicians, tayo po ay sumasabak sa halalan para maisulong na i-adapt ang adoption sa bansa sa ating judicial system ang hukuman trial by jury of the people. Pero siyempre, expected ko na kulang na lang inudurot Arinola, ibabato sa mga matitinong kumakandidato. Hindi lang naman ako, Andyan si Attorney Toto Kausing. Andyan si marami pa iba. Hindi ko na lang isa-isahin, Special mention lang si Attorney Toto Kausing sapagkat siya po ay deklarado talaga na juror advocate na gusto niya ipero sa bansa ang patas na hukuman. Diyan si Greco Berhica. Sayang na lang tumakbo pa sa Congress. Hindi pa sa Senado Greco Berhica. Handa din siyang pumirma ng sagradong kasunduan sa mamamayan na kapag hindi niya ginawa ang kanyang pangako, siya po ay magre-resign. At kung hindi siya magre-resign, yung kasunduan na yun, pwede din gamitin laban sa kanya para siya ay mapatalsik. So, nasa siya ngayon Party list representative siya ngayon ng
Bisaya gyud. Bisaya gyud. Pambira. Anyway, so marami pa sa mutsaring dahilan, no ha, na pwedeng gagawin ng COMELEC para harangin yung mga matitulong kandidato. Kaya laban na to. Hindi ko lalaban ito. Hindi lang laban ito ng mga matitinong kandidato. Laban din ito ng bawat Pilipino na patriotiko. Huwag na po nating yung pong mga kapihan na dinanas ng ating mga kaapu-apuhan o ating mga ninuno, ating mga lolo't lola, ating mga magulang natin sa kasalukuyang generasyon. Huwag naman nating hayaan na manahin pa ito ng mga susunod palating salinlahi kayo manggi. Actually, yung salinlahi kayo manggi, halos lahat na itsapwera na sa sarili pa nating bayan. Namamayagpag rito, may inchik eh. At mga may dugong inchik, ang birang pati. So, tuldukan na natin yung sitwasyon mo. Ha? Oh. Kailangan na po talaga tayo manindigan. Manindigan sa diwa ng bayanihan. Hayaan po natin silang sumayaw-sayaw riyan. Pabira nun. Diba? Yung ibang mga dati nang naluklok sa pwesto, pinagmamayabang, yung mga batas daw na kanilang ipinasa, naipasa. Wala pa yung kapulungan, siyempre. Yung edukasyon daw, libre. Ang bira. Bagaman totoo din naman yan, may naipasa na libre edukasyon. At binatuhan ng sandamakmak na pondo. Pero, nagdudumilat ang katotohanan. Kukunti lang sa talagang pondo na ibinalandra doon sa proyekto, alinsunod sa batas, ang napakikinabangan ng ating mga anak. Hindi po ba? Bakit ka mo? Eh, madalas kaysa minsan para kang dumadaan sa karayom na walang butas para ka mabibiyayaan ng ganong mga benepisyo. Hirap eh. Diba? Kukunti lang kasi ang gusto nila pamigay. Ang malaking bagay gusto nila ibulsa. Kaya iniipit-ipit nila kung sino lang yung medyo malakas o malakas. Yun lang po ang binibigyan nila ng pagkakataon. Ang great majority sa mga nangangailangan sa pwera. Bagaman may sapat na pondo, sa pwera. Kasi tinatyaningan nila para may maibubulsa sila mas malaki-laki. No? Yung iba naman na ang estilo, pasayaw-sayaw. Pambihira, pasayaw-sayaw. Yan na ba ang trabaho ng mga mambabatas, lalo na senador? Ang sumayaw-sayaw doon po sa Senado. Yung iba naman, sloganeering. Samahan niyo ako sa bukas, sa kinabukasan. Pambihira. Nanguuto lamang ng guguyo. Pero kahit huwag iboto, madalas kaysa minsan, nananalo. Nananalo sila. So, hindi natin talaga maiwasan pag-usapan ano nga ba ang modus operandi ng COMELEC. Hinaharang nila. Marami silang hinaharang na mga kumakandidato. Ito ba ay dahil ang nasa kanilang sentido komon ay para sa kabutihan ng mas nakakarami ng halos lahat sa atin, kundi man lahat tayo ay mabibiyaan ng mga ganitong kandidato na branded nila as may bona fide intention to run for public office. Kakaduda yun. Ganun nga ang kanilang dahilan. Kakaduda talaga yun. Wala masyado mainiwala dito.
O pwede rin na para utongan nila yung kanilang gusto i-declare nuisance. Pwede rin. Sandali yan. Idadagdag ko lang dito isa pang ano. Yan. Yun po kasi merong stigma eh. May stigma yan eh. Stigmatism. So kung may stigma, dapat panagutin. Diba? Okay. So balikan po natin yun. Meron kasing nagparating sa akin ng impormasyon na yung kanyang kaanak kinukutungan ng 200 million ng Law Department ng COMELEC, no, para wag madeklara nuisance candidate. Wala man siya ipinakita ebidensya sa akin, pero ako ay malaking porsyento paniniwala. 99.9% naniniwala ako na talagang nangyayari yan. Bakit kamo? Madalas kong kwento sa inyo. Nabanggit na yan sa amin ng bagman. Sabi niya dyan sa COMELEC, ang talagang sindikato rin nasa Law Department. Kung hindi man direktang asuhol, bibigay mo sa kanila direkta, padadaanin sa mga abogado na accredited sa kanila. So, hindi nga naman halatado. Kasi kumuha ka ng abogado eh. Pero tumindan nila, itong abogado na to, mga abogado na to, konektado yan dito, accredited yan dito, yan ang kunin nyo. So, magbabayad ka ngayon doon sa abogado. Hindi sa mga abogado ng Law Department. Diba? So, hindi masyadong halata. Halata pa rin eh. Diba? Lalo na kung sobra-sobra yung hiningi nilang bayad. Kasama na kasi yung suhol doon eh. Bayad sa serbisyo ng abogado, pati suhol. So, malaki. Di po ba? So, niniwala po ako ron dahil bagman nga ng COMELEC yung nagkwento sa amin eh. Sa Aberdeen Court sa Quezon Avenue. Doon kami nagkape habang siya ay binibida kung ano ang modus operandi. Bukod pa doon, meron din silang enrollment kung tawagin para ka manalo. Na senador o kaya party list. Another bayad yun, mas malaki-laki yun. Kaya hindi nakapagtataka kung doon sa mga pleadings ng COMELEC sa Korte Suprema pagka may nagpetisyon na ibasura ang kanilang motu proprio cancellation ng COC dahil nuisance candidate ka raw. No, ha? Di po ba? So yan po. Again, kahit wala po akong ebidensya, wala ebidensya yung nagparating sa akin informasyon, no? Mataas po porsyento, 99.9% niya eh. Nakapanipaniwala. Right. Now, isa pang nakikita ko na dahilan kung bakit nila binabawasan ng marami yung mga tumatakbong kandidato ay para hindi mahirapan yung kanilang teki, yung kanilang programmer sa pagkasa ng electronic dagdag bawas. Meron talaga electronic dagdag bawas na naman sila ikakasarian. Sa doon yung kwarta eh. Diba? Hindi naman sila mga hilo para kwarta na eh. Gusto pa nila maging bato. Diba? Siyempre. Ang birang patisong. So kung marami ang tumatakbo na kandidato pagka-senador, abay mahihilo pa yung programmer na kung kaninong boto ang kanyang dagdagan at bawasan. Ha? Sinagdag bawas yan eh. Ha? O kaya meron na silang naka-imbak doon sa isa sa mga SD card na pag pinindot ang send button, yung naka-imbak nila roon ang ipadadala doon sa server ng COMELEC. Tapos na ang dayaan dito sa baba. Again, posible po yun
Abay, posible. Ang bira naman, no? Parang, by analogy, cellphone lang yan na may dual SIM, di ba? Dalawang SIM. So, nag-message ka. Tatype mo yung message mo. Pagkatapos, pipindutin mo yung send button. Pag pindot mo ng send, tatanungin ka. Ano? SIM 1 ba o SIM 2? Ganon din. Diba? Ganon din ang programming riyan sa vote cheating machine. Pag pinindot lang yung send button para ipadala na yung resulta doon sa server, tatanungin. Ano? O kaya di na tatungin pala kasi mapakita pa ng mga botante, ng mga watcher eh. Matik na yun. Embedded na doon sa kanilang program. Na kapag pinindot ang send button, send SD number 2 ang ipadadala mo. Hindi din naman mahirap gawin ng programmer yon. Bakit na sinasabi ni Chairman Garcia, no, na pagkatapos ng botohan, ipakikita, papakita pa daw doon sa screen yung mga balota. Asiste, hindi mo naman malaman kung kaninong balota yon. Diba? Wala namang mga pangalan yon. Walang ebidensya kung kanino yun. Diba? So, posible talaga na kargahan na nila ng kargahan at out of 200 halimbawa, 101 lang ang bumoto, o di, dun sa pang 101, stop na. Diba? Yung 101 lang na yun, ang kanilang iproseso, ang kanilang i-canvas, sabay padala. Wala silang problema. Yun nakala nila. No, ha? Pero, alam mo, pag dumating tayo sa tipping point, tayong mga mamayan, abay, mapapanagot ang mga yan. Kaya bilis-bilisan na natin papunta sa tipping point. Abay, hindi naman po pwedeng ganito na ang buhay natin till kingdom come, ano ha? Hindi pa pwede yun. No? So, yung stigma, diba? May stigma yan eh. Pagka dineklara kang nuisance candidate, may stigma yun eh. Diba? Kaya dapat may mananagot. No? Kaso mo, paano mo sila mapapanagot? Kontrolado nila hukuman tayo do'y kalakasan. Pero discuss natin yan sa isa pang episode. Ano, ha? Mamaya, susunod kagad natin yung episode na yun. Pag-uusapan naman natin talaga doon kung paano pananagutin ang mga kumulik cotton. Diba? So, dito na kaya natin i-discuss. Yeah? So, susunod na episode na lang yun. Samantala, no, hindi po pwedeng tutulog-tulog basta tayo sa pansitan at kumuya-kuya-koy doon sa kangkungan. No? Tayong mga 99, dahil nasahanay ng 99.9% sa perang Pilipino, kailangan may gagawin tayong affirmative action. So, bukod doon, sa paglaban natin, ating karapatan, kasi hindi lang naman dito sa pagdideklara ng non-nuisance candidate yung mga kandidato, hindi lang karapatan ng kumakandidato ang kanilang nilabag. Pati karapatan nating mga boboto. So, kailangan panagutin po natin sila. Diba? Meantime, suportahan po natin ang mga juror advocate candidate. Yung tipong sila mismo ang magsisiwalat sa madlang people na gusto kong isulong ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. Kunin sa kamay ng mga kawatan ng batas. Kasi hawak nila sa ngayon ng batas. Sila nagdidikta kung ano ang rule of law. Sila ang nagdidikta kung sino ang sasampahan ng kaso. Sila din ang nagdidikta sa judge kung paano huhusga ng kaso. Diba? So, paano tayo mananalo? Kaya hanapin po natin hindi yung magaling sumayaw. Kahit na bano ko sumayaw, basta sumasayaw,
No, ha? Kung sino yung nangguguyo, nang-uuto, kung sino may magandang slogan, wag. Plataforma po hanapin nila. At pangunahin sa plataforma na hanapin natin sa kanila, ay juror advocacy. Kung paano tuldukan ng korupsyon. Alam po natin ang kandidato na hindi sumasampalatay sa pagpapairal ng jury justice system din sa ating bansa. Kung saan ang batas kunin sa kamay ng mga kawatan sa buong pamahalaan at ilagay sa kamay ng mga mamamayan. Kung saan ito nararapat alinsunod sa demokratikong proseso, tsak yun. Pag nanakaw na sa isip noon, huwag natin iboto. Pero, kailangan din may gagawin tayong kahindik-hindik, kagila-gilalas, para maprotektahan ang mga boto natin. Alam niyo po, ever since na nag-electronic automated election po tayo, kailanman di pa ipinatutupad na ipatupad ng COMELEC Kotong ang random manual audit na dapat, alinsunod sa batas, ay ginagawa sa mismong mga presinto, sa mismong araw ng halalan. Di pa ginagawa yun. So bago magka-election 2022, guest po namin sa Liga ng mga Broadcasters Forum, Media Forum, si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. At naroon din si noon ay Commissioner pa lang, George Erwin Garcia. At tinanong nga, ni-request ni Justice Carpio, kung maaari, ipatupad nyo ang batas, gawin nyo ang random manual audit sa mismong mga presinto, sa mismong araw ng halalan. Kasi ayon sa batas, kapag doon sa isang vote balota, diba? Isang vote counting machine, isang balota, isang ballot box, pag doon sa nakatoka na resulta ng random selection, no? Diba? Nirarapol ko alin sa mga maraming vote cheating machine ng random manual audit ay may nakita anomalya, may dagdag bawas. Abay, lahat ng balota sa buong presinto is subject to random manual audit na ngayon. Diba? Hindi ginagawa ng COMELEC yun sa mahabang panahon. Pinaiikutan nilang batas. Sanay na sanay talaga silang paikutan ng batas. Ginagawa nila, iniipon nila yung mga balota na yon at dinadala sa isang lugar. Last election, 2022, sa Diamond Hotel nila ginawa. Siyempre sila na yun nandun. Hindi katulad na pag random manual audit doon sa presinto, yung mga botante ron nandun nakatangyod. So, napakahirap nilang ikasahan kanilang pandaraya. Nangako, itong ngayon ay chairman na ng COMELEC, si George Erwin Garcia, na susundan niya or tatalima siya sa request ni Justice Carpio. Dangan nga lamang kanya nung mga panahon yun, gawa na yung po resolution patungkol sa random manual audit. Gawa na. Yung commissioner na taga Davao, yung babae, ano ba yun? Jaime ba yan? Ferolino. Yun daw gumawa. Kaya hindi niya na maihahabol. So ngayon siya na chairman, hopefully, susundin niya ng batas. Diba? At syempre, inaasahan din natin na itong mga watchdog, mga election watchdog, yung non-fuel, yung PPCRB, pastoral pa man din. Ang bihirang pati. Yung mga bantay boto, igiit nila. Sa COMELEC, nasundin ang batas. At hindi na sila, dapat tayo din i-shout out natin sa ating mga social media platform na umayos kayo, mga taga-COMELEC. Sundin nyo ang batas. Sanay na sanay kasi itong taga-COMELEC na. Kaya pansinin po ninyo.
nung sinawata ang COMELEC ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, yung mga hindi kilala, yung mga walang kwarta, walang partido, ay di nyo po pwedeng i-declare nuisance candidate. Kung sila ay pasok doon sa proseso, sa kaukulang probiso sa saligang batas patungkol sa Republican system of government. Pero wala eh. Mas yung kalansing ng pera, mas binibigyan halaga dyan sa COMELEC eh. Binabaliwalan nila ang batas. Kasi hindi nga sila naparusahan eh. Makailang beses na silang binodyak ng Korte Suprema pero walang kasama kakibat na parusa eh. Yun ang system. At yan ang ating pag-uusapan sa susunod na episode. Meantime, dapat lang juror ka, juror siya, juror tayo. Paripuan nyo lagi nakanda maglikod, Mr. Juror, Dr. 6-2, Kit Kilatis Lagari po lamang para sa 99.9% masangit sa ko. May God bless us all. May God bless Philippines.